Yan po mga Banateros, Jay Guevara nga po pala, isa sa mga Banateros brothers at ito pag-usapan po natin yung surprise witness na ibubulaga ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Sino kaya ito? May napanood po ako na isang video na talagang dito natin malalaman at nakaka-excite na kapag inilabas ng kampo ni VP Sara Duterte, itong witness na to, talagang ikakagulat, talagang wow, mukhang papaiyakin niya lahat ng mga anti-Duterte dito sa video ito mga Banateros, mga kabiyaya. So totoosin lang habang pinapanood ko to sabi ko parang may konektado, parang etong witness na to maraming alam mapatungkol kay Marcos Jr. at kay Lisa Araneta Marcos at lalong-lalo na sa mga congressman na mga garapata ni Marcos Jr. So yung mga Banateros, mga kabiyaya, bago natin to simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-like and share, subscribe ang ating YouTube channel, paki-join na rin sa ating join button, at syempre kung gusto niyo mag-super thanks, walang problema, open po yan dyan lahat, tignan niyo na lang dyan sa ating YouTube channel. At syempre sa lahat ng Banateros brothers, especially to Banat Bay at sa DCAR at SMNI, sa lahat ng social media platform ng SMNI, social media platform ng SMNI, mapa YouTube, TikTok, kahit saang manglupalop na social media platform mo ngayon i-follow nyo at i-share ang mga video ng SMNI dahil ang SMNI ang nag-iisa na lang ho na naghahatid ng tunay na balita sa bansang Pilipinas. So ngayon mga Banateros, hindi kami update lang tayo dito sa kalagayan namin dito sa Hong Kong. Okay naman po, hindi kami nabuboring, maayos po yung nangyayari dito, kaso nga lang inabot kami ng love knot. Si Banat Boy may trangkaso. Ngayon, pumunta ako doon, nang hiram ako sa kanya ng pira dahil yung binibilan ko doon na pagkain na Thai food ay hindi gumagana yung Alipay kasi Alipay ang bayaran dito So wala akong cash. Nang hiram ako kay Banat Boy ng cash. Pagpunta ko doon, pagbalik ko, eto na. Para na rin akong lalagnatin. Hindi, siguro sa klima din kasi may mga lugar kasi dito na sobrang init. Katulad niyan, nandiyon kami sa Shanghai, ang sarap ng klima doon, malamig, no? So talagang okay na okay. Dito naman sa Hong Kong mainit tapos malamig. So parang nanibago kami kaya medyo tinatrangkaso. At ngayon nga may kumakapal na yung buhok ko at hindi ako makapagpagupit dahil hindi ko mahanap yung mga pagupitan dito. So okay naman, goods na goods. At kaya nga hindi kami nakakasama sa mga gala kung mapapansin nyo sila Boss Dada, yung ibang mga Banateros palaging magkakasama. So hindi kami nakakasama kasi masama yung pakiramdam namin at hindi rin kami pwedeng, hindi po ako pwedeng maglakad ng sobrang layo or maglakad dahil may iniinda po ako, pero hindi ko na lang muna dito sasabihin sa vlog ko na to, no? So yung mga Banateros sino kaya itong surprise witness ng kampo ni Vice President Sara Duterte? Ako, wala akong masyadong maisip na kung sino tong surprise witness na to Siguro talagang masusurpresa tayo kung si Romualdez o kaya isa sa mga kapatid ni Marcos Jr., yung ate niya, di ba may isa pang kapatid dyan bukod kay Amy Marcos. Hindi ko lang alam kung ano tong surprise witness na to, pero talagang sinusureball sinusureball ng Duterte camp ni VP Sara na ikakagulat talaga at talagang bubulagain niya etong mga anti-Duterte. So eto mga Banateros, ipapanood ko sa inyo yung video para lubos nyo pong maunawaan at para wala na tayong paligoy-ligoy. So ito po't panoorin natin. Isyo si Attorney Raymond Bato, makakasama natin. Attorney, magandang hapon. Naku, di ko marinig ang magandang boses ni Attorney. Hello, Ay, narinig mo ako? Yes. Narinig mo na ako? Ay, Ayan. loud and clear, Attorney. Pasensya sa abala po, no? Oo. Sorry kasi nasado ako ngayon na pabiyahe ako ng Bukidnon. Nandito kami ngayon sa may malamig na area ng Bukidnon. Ewan ko kung nakapunta ka na ba dito sa may unahan ng papuntang Bukidnon sa Buda. Hindi pa
Mas Hindi mura ako dito sa pa. ano. Wa pa day ka kanya. Wala Sige. po kanha diha. Next time kung maganda ng panahon. Maganda ng Yes po. weather. Okay, dito tayo. Unahin muna natin, attorney. Yung plunder case, actually, na-file na kanina Yes. po, no? At Yes. ang sinabi dito, basahin ko lang itong statement ng Office of the Ombudsman after ng firing. Yes po. Ang sabi dito kasi, the evidence includes 3 cash donations totaling to 75 million pesos, undeclared in Senator Sal N and campaign finance report. This leaves our office no discretion to look away. Okay? Yeah. The senator has publicly confirmed receiving money and they can be stipulated on the onset of trial. What remains question is next dito, ang sinabi din niya, nag-mention din daw ng termino itong si Senador Marcoleta na utang na loob. Pero para sa kaalaman ng lahat, para mahimay natin, sa plunder law, ano ba yung mga paglabag, no, na maikukonsidera na plunder, attorney? Yes, ganito po yan. Ang plunder law natin under Republic Act 7080, no? It is committed kasi when ang public officer nag-accumulate, no, nag-amass siya ng ill-gotten wealth amounting to at least 50 million, no, through a combination or series of overt criminal acts. So kung titingnan natin yung 75 million na donation sa kanya, pumasok doon sa threshold na 50 million. Pero yung 50 million na amount is very important, no? Pero threshold lang yan siya ng ating plunder law, no? So, ang prosecution, kailangan po nila establish ng ombudsman na ito pong wealth na ito o ito pong nakuha na pera ni Marcoleta was acquired through one of the unlawful acts listed in the plunder law. And I understand that what they are trying to prove is yung indirect bribery, no? So, it means that yung theory nila na kapag yung 75 million was acquired through indirect bribery, then kailangan po yung batas na yan, yung batas ng indirect bribery under the revised penal code must be proven. Yan po yung tinatawag natin na predicate crime. Hindi po mag-exit sa plunder kung hindi po na-violate yung nasa listahan ng plunder law natin kung ano-ano po yung mga kaso na nagawa or nakamit at umabot po sa 50 million threshold, no? So, kung wala pong indirect bribery here, yung plunder charge against Marcoleta will not hold any water. So with that, hihimay-himayin po natin yung elemento ng indirect bribery para tingnan natin kung may indirect bribery o tumabot ng 50 million, plunder siya. Yan. Sa batas natin, Article 211 of the Revised Penal Code, yung elements po ng indirect bribery, number 1, the offender is a public officer. Okay, pasok si si Marcoleta dahil congressman siya at the time. Number 2, the offender accepts a gift. Okay, pasok din kasi may donation nga na natanggap. And number 3, the gift is given by reason of his office. Yun ang mga elemento na yun, ang problematic sa stand ng mga prosecution. Kasi, how can they prove that it was given na by reason of his office? Ibig sabihin, meron po siyang pagtanggap ng pera na meron pong kapalit. Parang sort of saying, no? Because the gift must be given by reason of this office. Ito pong lahat ng element na ito must concur. Kapag isa ay wala nito, then the crime does not exist. Kung walang indirect bribery, wala pong plunder case, no? So ano po ba ibig sabihin ng by reason of his office, Admar? Yung by reason of his office means that the public office itself must be the reason why the gift was given. Dahil congressman siya, binigyan siya, at yun pong posisyon niya doon as a congressman, meron po siyang, yung nagbigay is may mapatanggap po siya na benefit from that is the meaning ng by reason of his office. The office must be the legal cause of the transfer. Yan po yung heart, no, of indirect bribery. Without this element, the law cannot punish the acceptance of the gift under the revised penal code, Article 211. So hindi nagtatapos doon sa pagtanggap. Hindi. Dapat merong pagtanggap tapos merong matatanggap yung nagbigay ng Yes. in return doon sa pagbibigay mo ng Yes po. Kasi ang nangyari niyan is binigay dahil congressman ka. At dahil noon is that meron akong ma-expect na ma-receive sa'yo. So actually, napanood ko yung statement ni Clabano, yung spokesperson, na this is the first time ng private funds, no? Kasi they are trying to say conflict of interest, no? So ibig sabihin, para me, nabebend na naman ang law sa pag-i-interpret nito. Remember, yung campaign funds po are given by reason of candidacy.
Hindi po siya given by reason of the office. Campaign contributions are fundamentally different. No? Ito ay binigay po to support election activities. No? Ang purpose is to fund advertisement, rallies, campaign logistics, and other lawful political activities. No? So, the reason for the donation is in fact not the office na congressman siya. The reason is the campaign. Paano magkaroon ng plunder niyan? So, since the money is given because the person is running for office or seeking re-election, so this makes the transaction electoral in character. Kaya nga, nung nag-decision ng COMELEC on this point, and wala naman nakitang violation, dapat na-respeto na po ng ombudsman yon. So, ibig sabihin, the third element here has failed, no? And because this is truly campaign money po, Admar. Opo, kumbaga parang wala din siyang mali siya kasi nagbayad pa ng donor's tax. Yes, even if sasabi nila after the fact daw yun siya, hindi pa rin yun siya ang punto doon. But the fact is that it is not already within the domain of yung plunder case, no? Siguro may ibang mga violation about dun sa mga ibang bagay, but not here, not plunder case. It cannot be the plunder, it cannot be plunder. Kasi in the first place nga, as a predicate crime ng indirect bribery, wala po yun. Pero, attorney, once ba na nailabas na ng Sandigan Bayan ang kaso or naipausad na doon sa, ng ombudsman papunta sa Sandigan Bayan, nag-file na doon sa Sandigan Bayan, automatic ba na may warrant na yan? No. Ito maganda ngayon sa ating rules of criminal procedure, which I behoove the Sandigan Bayan to take into consideration. You see, before the issuance of a warrant of arrest, the Sandigan Bayan is required to determine whether or not there is a probable cause to issue it. Now, it can motu proprio dismiss the case upon finding na ang criminal information is defective and there is no reason for the issuance of a warrant of arrest kasi nga walang probable cause for plunder. Hindi po yan siya motu proprio. Although, 95% all the time, kapag may pinile po ang DOJ, for example, sa regular courts, no, sa aming experience, is that issue kagad yan ng warrant of arrest. Parang, okay, the criminal court, parang it's a ministerial process na nangyayari, no? Diyan, papabayaan na lang po mag-file na motion to quash later on ang defense and everything. But here, it has reached a certain yung magnitude wherein alam na ng Sandigan Bayan ito na pinag-uusapan na ito, siyempre because of the rally ng INC, tapos yung mga reklamo sa social media. So, ibig sabihin, it has gained so much importance at saka yung natapon po ang issue sa public, no? So, they will be careful in determining on whether or not to issue a warrant of arrest. No? So, I think that it behooves upon them na dapat talagang check nila kung talaga bang may probable cause to issue this warrant of arrest. Otherwise, kung wala, then they have to deny it and probably dismiss the plunder. Ibig sabihin po kasi, hindi man automatic tatanggapin niya, no? It would be the court itself, motu proprio, can do it. No? Kasi ganyan po ang dapat na sa rules of court, no, sa criminal procedure. Pero, pagpalagay natin na merong lumabas na arrest warrant po, attorney, ilang buwan o taon ba bago ma-resolve yung kaso na yan? Pag umusad-usad na yung maglalatagan na yung trial na. Kasi Lunes na po yung impeachment trial mag-uumpisa. Yes. And Yes. posibleng umabot ng hanggang February. Baka naman yung kaso na kinaharap ni Marcoleta, kung sakaling merong warrant of arrest niya na lalabas, baka natapos na yung impeachment trial, baka hindi pa tapos yung kanyang trial. Totoo po yan. Because actually, ang proceedings po ng korte, merong time, no? At saka, considering the fact na marami silang hini-hear na ibang cases na i-file sa kanila, it may take time to resolve that, no? I think it may take months, no? Kasi depende po sa arguments ng mga abogado ni Marcoleta. Kasi, number one, if they will file a motion to quash, but before filing a motion to quash, kailangan mo na siya mag-surrender or dapat ma-aresto siya para maka-acquire ng jurisdiction po yung korte. Otherwise, any motions that will be filed, hindi po yan papakinggan, no? Because how can we hear when you are not yet in the jurisdiction of the court? So, ang mangyayari niyan is that surrender sila, kulong muna siya, then file a motion to quash. Of course, the prosecution would also fight it out. No,
it is not quashable. So, kailangan po, meron talagang matibay na reason sa pag-file ng motion to quash para ma-immediately resolve. Yan ang pinakamabilis, no? And I think it may be resolved in, I think, opinion ko lang to, siguro in a month's time. Pero tatakbo na ang impeachment proceedings ni BP Inday. Marami na siyang hindi na masalihan doon. Now, the other remedy ginagawa yung iba is that pag once na na-arrest na or nag-surrender, mag-file sila na tatawag na petition for bail. Matagal yan. Kasi kung mag-file sila ng petition for bail, mag-hearing. You have to present evidence. Ang prosecution will be presenting evidence. And magko-cross-examine. Parang nagkaroon ng trial proceeding ba for purposes of determination on whether or not i-grant ang bail. Take note that even if it is a non-bailable offense, when the evidence of guilt is not strong, the accused may file a petition for bail. Ibig sabihin, hindi na siya a mandatory or a matter of right. It is now a matter of discretion by the court whether to grant it. So, in involving cases on non-bailable offenses, kung wala namang charges na tama, file sila ng petition for bail. However, at tatagal yun bago i-determine, no? So, tingin ko, ang pinaka-fastest way would be a motion to quash the criminal information, no? Dahil walang plunder charge, no? And that would be take about, I think, about a month's time or pinakamabilis yun para to resolve. Kaya nga sabi ko, muna yung kaso na hindi siya makapag-participate. Pero kailan pa yung eleksyon? Kailan pa yung mismong kampanya? 2025, no? 2024, 2025. Yes. Pero Yes po. after na nagkaroon ng mga kontrobersya, napansin ng ating mga kababayan na saglit lang, bakit yung mga kritiko mayroong mga sa Bisaya pa na naiapan, na ay mga apan niya nakita, attorney? That's how this administration works right now. Kung sino po yung kritiko ng government, those were critics of the government, yun mga may kaso. Or allied sa kay Tano or sa Duterte, like for example, si Jinggoy, ang bilis pa sa alas 4, pilot siya ng kaso. Now, here comes Marcoleta na pinilit talaga na i-file ang kaso. Ako talaga, I believe there is no plunder case, no? In my own little knowledge, modest knowledge, no, about the criminal procedure, but criminal law. So, but what I'm trying to say is that ang klaro dito yung panggigipit po at malapit na sa alyado po ni BP Inday, no? And to think that ang cases filed against them are so fast, no? And to compare it with the cases na intended dapat pa kay Joel Villanueva, ibinalik po sa preliminary investigation kasi yung case build-up na ginawa ng DOJ, hindi daw sufficiente. Pero yung type Jinggoy, sufficiente, file kaagad sila, inadapt nila. So, meron talagang disparity, no? So, second, ang kay Chis Cudero, biglang natahimik. Wala pa na i-file. Kasi I was thinking, if they really want, sabi niya, no one is above the law and he is being fair, then dapat sana siguro, kung yung mga pati nagtumbling na dalawa, ipinailan din ang kaso. So that it could be seen that even the allies of this administration, dapat nakakulong din. Dapat din is naka-place po ng nakatanggap din ng mga plunder cases. Pero wala eh. So that is the main reason that the Iglesia ni Cristo is calling for accountability, transparency, and justice because this is selective persecution. It is considered as injustice. Mas nauna pa ata ito kaysa doon sa sinasabi nilang 2 weeks. Last May pa yun. 2 Yung weeks guys, ni yes. Senador Joel Villanueva. So, sabi, first time ito, so tingin nyo pilit ang parang Yes. pinugos, kumbaga. Pinugos. Tipilit talaga ito kasi yung katulad kay Joel Villanueva, hinog na hinog, biglang naging hilaw, no? And then itong kay Marcoleta, meron silang hilaw na kaso, nilagyan ng karburo para maging mahinog sa paningin nila. So, pinail. So, yun nga ang the problem with this administration. Sabihin natin, hindi ombudsman man, it is a constitutional body. It is not connected in any way with this administration, but that's not true. We know that Boying Rimulya has been wearing many hats. Ang dami po niyang kalo na sinusuot. Ombudsman siya, DOJ siya, he speaks for the administration, no? But clearly, it is clear talaga na panggigipit ito, in my opinion, no? As I see it. Kaya nga, very important sana, naging masigasig tayo na tingnan itong pangyayaring ito. But the problem is that ang tipping point, yung galit ng mga tao, nakikita na talaga at talagang they are now saying na enough is enough. Parang sobra na ito. Now, what will happen during this July 6? Let's say,
sabi mo, maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. What if it does? Ibig sabihin, while during the proceedings, kung nandoon si Marcoleta, uhulihin siya. Okay? Magkakaroon ng pandemonium doon. Habang doon, papasukin ng CIDG or ng NBI ni Matibag at uhulihin siya to enforce the warrant. Or para hindi mag-attend si Marcoleta, sabi niya mag-attend siya Sabi niya, hulihin niyo ako, arestuhin niyo ako. But I will do my duty. That is a very big problem. Ang ating iniiwasan dyan, baka magkaroon ng kaguluhan at yung mga tao, di ba? The pandemonium might erupt there in that particular instance. And sabi nga ng iba, baka mag-walk out pa itong mga ibang judges because talagang pagigibit. Might as well not attend. Kung ayaw nyo pala kaming pa-attendin, di lahat na lang kami, hindi na namin antayin kaso, hindi na kami mag-attend kung yan ang sadya ninyo. In that particular case, kung 13 kayo, meron kayong quorum, kayo na lang mag-hearing. Paano sila makakuha ng conviction? Maging formality na lang kasi 13 sila. Opo, kung kayo po naniniwala, at marami ding mga legal expert na naniniwala, parang ito may mali dito. Ano pa yung pananagutan ng mga gumawa nito? Meron ba? Or Yes. pwede rin kasing Yes. nag-file lang para alam naman nila na matatalo. Halimbawa, pagpalagay natin, matatalo din naman yan. Pero at least mahaba-haba yung gugugulin Yes. na panahon. Meron bang parang rest back sa kanila? Kasi dapat matigil itong mga ganitong klase ng panggigipit na kung mapatunay na nawe-weaponize lang sila. Marami po, no? Marami pong kaso na ma-file dyan. Of course, una, si Boying is an impeachable official. So, impeachment at the same time. Kasi it might be considered as a culpable violation of the Constitution, no? At saka betrayal of public trust itong ginagawa niya. Kasi when you try to do your job, no? In my opinion, na parang in favor or para i-push itong ganito mga issue, then you are not no longer following the law. You are technically bending and twisting it in your own favor and interest, right? So, interest na kinakampihan. And then, yung may mga criminal cases, the incriminating innocent persons and other cases. But however, the question na maganda po, Admar, is that meron bang makuha na justisya sa panahon na ito? Can we get justice at this very moment na ito po ang administration? We cannot get any justice now. So we have to wait in 2028 na mapalitan ito. And talagang magbabaha ng kaso ito because we know for a fact na ang stand ni Vice President Inday Sara, he wants to have a Vice President running mate and a Vice President na ang tatrabahoin is pakulong lang itong lahat ng magiging accountable. Di ba? So yan ang not today, not this time, but maybe in the very near future. Opo, at alam nyo naman kung i-impeach, ganun din magkakakampi din naman, numbers game din naman yan, baka hindi rin nauusad. Pero usad tayo sa ibang topic. Yung kasong graft Yes, laban kay Congressman Zaldico, pinag-utos ng Sandigan Bayan na i-archive dahil nga po mahigit 6 months na ang nakalipas, hindi pa rin siya nahuhuli. Ano bang ibig sabihin nito pag sinabing archive, attorney? Ibig sabihin po is that ikip lang sa dockets nila at hindi matutulog mo na until such time na ma-arrest po yung akusado. Kasi kaya na sabi natin kanina is that the only way for the court to move on with that particular case if it can acquire jurisdiction over the person of the accused. And there are 2 instances by way of voluntary surrender or yung arrest by the accused, no? Arrest of the accused by the arresting officers, no? And he will be brought to the jurisdiction of the Sandigan Bayan. That's the only way. So hindi man lang nagawa. Kasi nga, ang raming na mga sabi is that hindi naman nag-e-effort ang government na patalagang hanapin siya at hulihin, di ba? So, ang nangyari is that andun siya nakatago, no? So, there are no efforts, no? And sinasabi nga ng iba, but there are no efforts because it would be difficult if mahuli nila si Zaldico at baka maraming isusabi tuloy, madadamay sila. In fact, kung nakikita mo sa video ni Zaldico, pag sabihin yung lahat, damay po hanggang po sa ating presidente kasi he was quoted there, no? As part of this grand conspiracy dito sa flood control anomaly. Sinabi yun ni Zaldico doon sa kanyang video, no? So, ibig sabihin, kung ako, I might as well not arrest him. I will not as well, might as well extradite him. Magtulo ako sa Interpol. I will not. Biya ako na lang muna siya hanggang lumipas ito. Because it would be detrimental to this particular administration. Ang daming madadamay. You know, for a fact that he is the
he was the chairman of the appropriations. Siya po ang talagang isa sa mga pasimuno o matawag nating mastermind na nag-distribute ng pera. Laglagan ito, pakulong siya. Damay ko na kayo lahat. Diba? Parang ganun na nangyayari. So, they are afraid. And they are very conscious na dapat hindi yun maka-testify si Saldico. In fact nga, sa Blue Ribbon, mayroong nga ugong-ugong na may chance daw na mag-participate. No? That's remains to be seen. Pero ang problema is that hindi naman hawak nila Alan Peter Cayetano ngayon itong Blue Ribbon. So, maganda sana yung time ni Pia Cayetano and subcommittee si Marcoleta because the fact na nandoon na yung lawyer, it appears na parang ready na yata mag-submit ng apostolized affidavit si Saldico, no? Para mag-participate. So, yan ang tingin ko. Yung pag-archive po niyan, talaga it is a process, a procedure. But, hindi ibig sabihin na walang kaso niya kasi na-file na po yun at saka ma-activate lang po ang kaso niya ulit kapag mahuli po siya or mag-surrender. Oo, dahil pa nga sa issue na yan kay Zaldico doon sa Czech Republic, mayroon ng bagong ibig sabihin ng nahuli. Oo, courtesy of Yusek Claire na nahuli. Pero dito tayo sa ibang issue dahil yung kampo po ni dating Speaker Martin Romualdez sabay pumalag nung marinig nila na gagawing state witness ito pong si Secretary Bunoan na for sure magkaibigan ito dati. Pero sabi niya dito ng tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Fajardo, si Bunoan daw ay pinaka-polluted at very biased na testigo at siya umano ang may pinakamalaking pananagutan sa naturang usapin. Anong masasabi niyo po dito, Attorney? Of course, kahit sino naman. Ako nga nagalit ako nung nalaman ko na magiging kumbaga parang state witness, i-discharge siya, no? But before that, para sa kalaban po ng ating mga kababayan, Admar, is that there are two ways kasi para maging state witness, no? The first one is yung batas natin, if I'm not mistaken, Republic Act 6971, no? Wherein yung state witness, pwede po siya i-discharge before the filing of the case in court, no? And the other one is kapag na-file na po sa court, dahil one of the accused siya, katulad dito kay Bunoan ngayon, ang discretion ngayon para maging state witness siya nasa korte na, nasa Sandigan Bayan. So, ibig sabihin, the prosecution moved to discharge him as state witness. Now, may mga elements no, or mga requisites para maging state witness ka. Number one is that you appear to be the least guilty. Your testimony is important without which we cannot secure any conviction. Number three, your testimony can be corroborated by other evidence. No? So, I think papalyar kasi number one, he does not appear to be the least guilty. He is part of this grand conspiracy. So he is a part and considered as a mastermind also, no, together with Saldico and everyone else. No. The second is that meron pong yung kanyang pagiging least guilty at the same time yung kanyang limutan ko to. Kailan kasi tumawag. Position. Yung position is masyado bang mataas yung position niya para yung involvement, possible involvement. Hindi, yung testimony niya, essential ba yun na without his testimony, hindi makasecure ng conviction? Meron na pong mga ibang witnesses, state witnesses na pwedeng gamitin. Nandiyan na sila yung ibang mga DPWH officials, nandiyan pa sila Diskaya. Ibig sabihin po, hindi po necessary yung position na yon, yung kanyang testimony that essential na without his testimony, hindi na makakonvict. Ibig sabihin, meron pang ibang testimony na pwede mag-convict. Number three is that although masupport ng evidence yung kanyang testimony, ang issue is that yung first and second, baka doon siya na requisite, doon siya papalya. Okay? So, having said that, he cannot be discharged as state witness. So, but of course, it will be the discretion of the Sandigan Bayan, ano? So, kung i-discharge siya as a state witness o hindi. But I see, ang pag-discharge sa kanya as state witness, I think this is more of a concession. I think may pinag-usapan ito. And of course, sino ituturo niya? Yan ang question. Kung ituturo lang niya yung dapat nasabihin nila na ituro o hindi talaga isali yung mastermind. No? So, it remains to be seen. No? Magkaroon ng motion, magkaroon ng opposition ang defense,
And then probably magkakaroon ng hearing po yan, no, to determine whether or not he is qualified to be discharged as a state witness for the government. Oo, ang sinabi pa dito, si Romualdez naman daw, hindi naman daw yung nagpopondo at nagpipili sa ipatutupad at magpapatupad ng flood control project, which is ito Yes. ay sa side din naman ng executive. So sinong ituturo niya sa executive na halimbawa si Bunuan sa executive na pinaka-mastermind na paniniwalaan ng tao? Baka sasabihin niya, yung district director na pwede ba yun? Mas mababa pa sa kanya? I got your point. Tama. No? I got your point. Technically speaking, kung isipin natin is yung kanyang participation being the highest head of the office, he is going to say, itong mga director ko, itong mga driver ko, yun ay papakulong niya mga small fries. That's correct, no? That would be a good consideration also in determining kung pwede ba siya maging state witness, no? Because hindi. I think hindi talaga pwede. So that's how I see it, no? Opo. Admar. So, Dito po, sa next topic naman, regarding pa rin kay Romualdez, kasi 8 sa Brave 18 yes. na mga Walo sa salaysay Brave 18. ay gagamitin against kay Speaker Romualdez. So, ibig sabihin, may bigat sa paningin ng ombudsman. Pero bakit walang bigat sa paningin ng Senado na muling ibalik ito para mas malaliman pa na magkaroon ng investigasyon, buksan siya, yung meron pang Brave 14 plus 4, meron pang Valiant 7 ba yun? Or yung Fearless Fearless 4. 14. Marami silang, ano po masasabi niyo po rito, Attorney? Oh, well, it is, sabi nga ni Alan Peter Queta, no? But this is part of what we call a cover up because they really do not want that these people will be testifying, no? They do not want to hear the whole story, no? That's the problem. And bubuksan pa ba? Sabi nga ni Erwin Tulfo is mag-move on na tayo. Huwag na natin yan. Meron pa tayong bang mas bagay na importante. Ba't hindi tapos eh? Now, you know, ang end result kasi, yung pagpapatupad sa pag-deliver ng pera, yung pagpapatupad po sa pagbibigay kahit kanino-kanino, was achieved, no? Through these people. Sila yung nag-deliver eh. Now, yung start, that testimony ni Saldico, we corroborate it. And the testimonies of those during the time nila Diskaya as well as pati yung ibang state witness would corroborate everything. Maganda sana kung i-allow nila na tanungin ito, wag sanang pangunahan na these people are incredible or hindi daw credible witnesses, mas magandang pakinggan before you judge that these people are not credible witnesses. Kasi otherwise, if you keep on rejecting them to testify in this forum dito sa Blue Ribbon Committee, it only shows that may sinasabi ni Senator Peter Alan Quetano na meron talagang tangkang pagko-cover up sa katotohanan. Oo. Tsaka malinaw ba ito na selective justice kasi nakita nila, maganda magamit ito against kay Speaker, gamitin na lang natin. Yes, of course. Selective naman talaga ang ginagawa na justisya dito. Because as I said, wala pa akong nakita na allied force nila na meron ng kaso at taga-kulong ngayon for plunder or kahit anong case. Wala. In fact, yung 1 billion suit na civil case, na-dismiss pa nga. So what I'm trying to say is that there is none. No? If really there is justice, it should be fair for all. Because nga, ang Lady of Justice natin, nakapiring. It should not choose sino po ang papailan ng kaso, sino po yung papakulong. Everybody, whether kaalyado ng administration, kalaban ng administration, kritiko ng administration, or sino man, wala dapat pinipili. Walang kinikilingan. Ang sabi nga niya, no one is above the law, show to us that really no one is above the law. Walk the talk. Ang problema, kung optics lang yung sinasabi, it is a clear case na talagang meron pong selective justice or tawag nating selective persecution. Opo. Dito naman tayo sa sinasabing surprise witnesses. Sa panig po ba ng depensa, pwede bang makagawa ng mga ganyan na hindi sa prosecution ba dapat obligado sila ilahad yung kanilang magiging witnesses? Sa panig ba ng depensa, pwede nilang itago kasi meron silang sinasabi dito na parang for safety rin ng kanila pong magiging mga witnesses. Alam mo kasi ganito yan in sa regular criminal procedure natin,
wala na po kasi yung surprise witnesses na you have to list down everything, all your witnesses, para wala nang sorpresa. That is how it works right now in sa regular courts. But however, ang proceedings sa impeachment nga, sui generis, they may agree on that. But I think hindi dapat sabihin ang surprise witness. Pwede po kasi ibigay ang pangalan para hindi po baguhin. They say, for example, ang witness niyan, si Attorney Bato, pero hindi dapat malaman, they have to say that these are my witnesses that I will be testifying, pero ibibigay yun doon sa korte para to keep it. Para later on, if they call a person, pag hindi yun siya, iba na naman itinawag ninyo. Ibig sabihin, hindi lang basta-basta as it will come, pipili lang ako sino mag-testify. You have to identify them. Might not be necessary that it will be placed in a pretrial order, but at least its identity will be given to the court to be opened later on to determine if these people were part of those mentioned. Kasi iba po yung secret surprise witness kaysa newly discovered witness. Okay, parang or forgotten witness, ay, dapat gisali natin doon siya, hindi pwede yon. So, that kind of witness should have been existing already at the time. Hindi yung pwedeng afterthought na lang dahil nakalimutan, gagamitin na lang tuloy siyang as surprise witness. Huling topic na lamang po, attorney. Go ahead, sir. Nakakuha ng unmodified COA audit opinion ang OVP. Ito ng pang-apat na sunod-sunod na sinasabing magandang rating na pinakamataas na rating na binibigay ng Yes. COA. Bakit pinipilit pa rin na kini-question yung pag-handle ng pondo sa OVP? Yes, sir. Because at that time kasi, sa akin opinion ito, na-trap kasi talaga si BP noon eh. Remember that these confidential funds were given by the Office of the President. Hindi ito part sa ni-request nila na ilagay sa kanilang pondo ha. And it was given 11 days na lang maiwan so that kailangan ma-disburse. It was a trap. I think it was even a design already for them that matrap si BP. Siyempre gagastusin niya. They later on gagamitin sa kanya. So where there was already a plan to use this to her. Without that, no, I think there is no problem. She might have received an unmodified also doon sa year na yon, no? But it would show really, but the 4 years na talagang wala talagang kalokohan itong ginagawa ang Office of the Vice President. Talagang sakto po ang pagpapatupad na lahat po ng budget na meron sila, talagang nasa ayos, no? So pinipilit po nila, no, na because of that particular issue. And take note, no, ang findings pa naman doon ng COA sa confidential funds initially was that it should have been proper reporting lang. And then you do it. Wala pong sinasabi no na disallow na meron pong misappropriation and recommended for prosecution. Ganyan kasi usually ang COA, no, they recommend for prosecution. Wala. You report it properly. Bigla na lang nung ginamit na lang ito siya, bigla na lang po siya naging optics na parang masama ang dating, no, hanggang sinakyan, hanggang naabot po doon sa time na yung on appeal yung commissioners or yung members sa COA is i-deny po yung appeal. And yun nga, meron pa talagang issue na isa doon is asawa daw ng involved dito sa contractor sa flood control. Yun ang mga kwento, no? So, mas lalo pong naging magulo. Now, with this unmodified na mga COA opinion given to the Office of the Vice President, this can be used also as an evidence to prove, no, na talagang with respect to reporting and sa compliance sa COA rules, sumusunod po talaga ang Office of the Vice President. This is a good thing to be used, no, as a proof by the defense. Oo, kung walang selective, sinasabi ng gobyerno, dapat yung walang mga ganitong grado, yun ang kanilang imbestigahan ng todo-todo rin. Ang dami, Admar. If you to think, no, ang dami. Isa executive department pa lang. Tingnan natin yung mga disallowances. If you will look at the COA website, ay, grabe yan. And it talks about billions, ha? Pero hindi yan importante sa kanila. Kasi importante sa kanila, ito pong OBP. Ito pong confidential funds because they wanted to get rid of her. Because they know for a fact that in 2028, ayan, magsisimula po ang true accountability. Fearless forecast, sakali pong na lagpasan ito ng Pangalawang Pangulo dahil sinasabi nga pahirapan din yung pag-convict sa kanya na 16 makakuha. After nito, masasabi na bang wala na? Alam na kung ano magiging resulta sa 2028? Definitely. Anyone against the administration would even win, no? How much more CBP, Inday Sara, wherein all the people
ang taong bayan po nasa kanya, no? And well, it's a matter of time, and I believe na malampasan niya ito kasi ang problema talaga ang threshold, no, na problema ng prosecution paano magkuha ng 16 unless, Admar, they will move that kailangan po ng kailangan ng naibaba ang threshold na naman, no, because they will be pushing that, no? Because mayroong mga sabi-sabi na only functioning senators may be counted to be part of this 2/3, no. Kaya nga ang dapat for me, my opinion, my fearless opinion is that the defense should take that up during this July 6 to know ano ba talaga ang conviction na isusunod natin, 2/3 of the members of the Senate, which is 24, or are you going to lower it para magkaklaruhan na, para kung magsabi sila ng decision na ganon, then it may be raised to the Supreme Court at tanungin kung ano ba talaga ang threshold na kailangan. Kasi hindi pa ito na itatanong. And when it may suspend indeed the proceedings sa impeachment, then that's how it is, no? Because meron na pong iba-iba silang opinion. For me, ang opinion ko is 2/3 of the members of the Senate involves all the members of the Senate who are still sitting or who are still senators of the Republic. Yung mga banateros na ang lupit ng pahayag nito ni Attorney Bato dito mabatungkol sa surprise witness at iba pang mga komento or iba pang mga issue sa mundo ng politics world dito sa Pilipinas. So kayo mga banateros, ano pong may kukomento nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So sa mga susunod, i-follow nyo na rin po ang aking Facebook page sa JG Banateros. Maraming salamat dahil magto 200k followers na po tayo doon, at sa ating TikTok na J. Guevara. So ang aking second channel na JG Banateros din po. So hindi nga ako nakapag-upload dyan dahil busy pa tayo ngayon, pero pag-uwi ng Pilipinas, back to normal na naman. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros